So our topic is about the law, policy, standard, and regulation on the practice of hilot. No? So if we are going to talk about the law, no, let us ask first why we need to have law or policies in the practice of hilot. No, dito sa ating webinar, parang we ask an artificial intelligence, bakit nga ba natin kailangan ng batas, no? So dito, parang sinasabi dito, kailangan ng batas para sa pagpapanatili ng kaayusan. Ikalawa is para pangalagaan ang ating karapatan at kalayaan. Ikatlo, ang pagtatatag ng pamantayan or magkaroon ng strong foundation, no? At paglutas ng hindi pagkakaunawaan. Ikalima is pagtataguyod ng katarungang panlipunan at ika-anim ay pangisiwaan ng mga pagbabagong panlipunan. So this is the importance, no? Actually, nung ginagawa natin to, nire-research natin to, no? So maraming mga batas na hindi appropriate, parang hindi umuugma sa pangangailangan natin. Although meron din tayong nakikitang mga batas na hindi naman napapatupad at hindi napapangalagaan. Kaya nga lang, may katanungan talagang sa dulo ng ating webinar, no? Maaring masagot natin, kailangan ba talagang i-standardize o kailangan nga ba talagang magkaroon ng batas patungkol sa practice ng hilot? Although throughout the years, marami na pong mga batas din, katulad ng batas ng hilot pagpapaanak, no? Hindi na po pwede sa atin yon, na ibig sabihin hindi na naging responsibilidad ng hilot ang pagpapaanak. Gawa na mamaya makikita natin kung saang batas po yon. Pero simulan natin ang pagtatalakay sa mga batas ng hilot, no? So kung batas ng hilot ang pag-uusapan, yung Constitution ang ating pinaka foundation or kumbaga pinaka unang-unang pagsasaligan, no? At yung Constitution nito ay noong 1987, ito naglaan ng provision patungkol sa kalusugan na naglalahad na dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila. Ito ay makikita sa Article 2, Section 5 ng Philippine Constitution. At sa Article 13, Section 11 naman, sinasabi ay dapat magsagawa ang Estado ng pinag-isa at komprehensibong paraan sa pagpapaunlad ng kalusugan na magbibigay ng mga pangunahing pangangailangan, mga lingkurang pangkalusugan at iba pang mga lingkurang panlipunan na makakayanan ng lahat ng mga mamamayan. Dapat magkaroon ng priority para sa mga pangangailangan ng may hirap, na may sakit, matanda, may kapansanan, mga babae at mga bata. Dapat sikapin ng Estado na makapagkaloob ng libreng panggagamot, lalo na sa mga pulubi. Dito is parang nung bago pa dumating ang November, no? Last October, tayo na interview at feature tayo sa 1PH, sa Signal TV, sa TV show na Dr. Parang nakalimutan ko, Dr. Next Door, yan, Dr. Next Door. So parang ang issue dito na nakita ko is may tanong sila na bakit nga ba sa mga manghihilot pumupunta ang mga tao, no? So parang sa akin, maganda yung sinabi ng sociologist na sabi niya na ang mga hilot, ito ay affordable, no? Affordable at mas madaling lapitan. Nung in-interview naman ako ng Medical Channel Asia, is ayaw ko na sana magbigay ng statement. Dahil kasi nung nagsimula ako magsulat, is panayreklamo talaga ang nailalahad ko, no? So naalala ko nung panahon na ako yung na-stroke, isinugod ako sa hospital, pero yung isang hospital na napuntahan namin malapit dito is wala daw facility to take care of me. So pumunta naman ako sa isang private hospital na malapit din. Kaya nga lang, during that time, 2022, is panahon ng pandemic, no? So hinihingan muna ako ng 30,000 para sa isolation room. Mag-isa lang daw ako at kailangan daw akong ma-isolate for 7 days. Pero hindi pa daw i-treat yung aking karamdaman ng stroke ko, no, pagkakaroon ng stroke. So sabi ko, wala akong 30,000 na pera para
matugunan yung pangangailangan ko na medical. So dito parang nakikita natin na pag ikay lumapit sa modern medicine is maraming mga requirements kang kailangan mo nang ibigay bago ka nila pahintulutan na gamutin, no? Samantala, ang hilot, pag pumunta ka, idadiagnose ka nila at sisikapin nila bago ka umalis, maginhawa na ang pamumuhay mo. No? So, yun yung parang nais kong ibahagi na nasagot kung bakit ang mga tao is mas pinagkakatiwalaan ng hilot. At isa pang pagpapaliwanag diyan is kasi ang medicina or ang mga modern medicine ay bagong dating lang sa atin. Ito ay dumating kasama ng mga Kastila nung sila ay sinakop ang ating bansa. At sa daan-daang taon ng ating existence, no, is mga manghihilot na ang tumutulong sa atin para gamutin ang ating mga karamdaman. So, yun yung parang isang dahilan kung bakit ang mga tao, lalo na mga mahirap, mga walang pera, sa hilot pumupunta. Isa pa, talagang di rin natin masisi, no? Lalo na panahon ng pandemic, halos lahat ng tao ayaw pumunta sa doktor, ayaw pumunta sa ospital, dahil kasi iniisip nila baka hindi na sila lumabas ng ospital at kung lalabas sila, kadalasan sa nangyayari na ating nakikita, lumalabas sila, bangkay na. No? Meron akong kakilala, kamag-anak ko din, inubo lang siya, linagnat, tapos nagkaroon ng COVID, sabi COVID na, nung lumabas, nasa ataol na, no? Abo na. So parang yun din yung parang nagiging nakakatakot. So kaya, ang hirap magtiwala. Pero meron tayong role bilang manghihilot na ibalik ang tiwala or parang bigyan or parang ilapit natin yung mga modern medicine. No, isa sa mga roles natin na pag-uusapan sa Code of Ethics. So ituloy lang po natin ang ating talakayan. So, noong taong 1935 ay unang nagkaroon ng saligang batas ang Pilipinas at bago pa man ito ipinatupad, ang ating mga ninuno ay mas kinaugali ang batas. Merong yung tinatawag na customary law o kinaugali ang batas na siyang naging pamantayan sa pamumuhay. Sa pagkakaroon ng saligang batas ng Pilipinas, yung mga customary law or yung kinaugali ang batas ng ating mga ninuno ay inilahok or kumbaga inintegrate nila sa makabagong batas sa Constitution. So, ibig sabihin, yung batas ng hilot, ito ay customary law ng ating mga manninuno, no? Nung nagkaroon ng Constitution, ito ay integrated. So, pinapahalagahan ng, makakasiguro tayo na pinapahalagahan ng ating Constitution yung mga kinaugalian natin. Kaya nga mayroong mga NCCA, di ba? National Commission on Culture and Arts, sila rin po yung nangangalaga. Ngayon, mayroong mga batas na bagong dumating, no? So, nung taong 1997 ay naisa batas ang Philippine Traditional Alternative Medicine Act o ang Republic Act 8423. So, ang batas na ito ay naglalayon na itaguyod at paunlarin ang tradisyonal at alternatibong pangangalaga ng kalusugan. Sa pamagitan din ng batas na ito ay naitatag ang Philippine Institute of Traditional Alternative Healthcare o PITA. So, itong batas na ito is napakahalaga para sa akin bilang isang manghihilot. At bukod sa manghihilot, kasi ano po tayo, diploma, meron tayong diploma ng alternative medicine. So una ako naging alternative medicine bago ako naging hilot noong taong 2001. So sumunod, no, noong taong 2008 naman, ay naglugsad ang Technical Education and Skills Development Authority ng board resolution upang magkaroon ng standard and regulation ang Hilot Wellness Massage, NC2, sa pamagitan ng TESDA Board Resolution number 2008-19. So dito nagkaroon ng NC2. Actually, ito yung pinakasikat ngayon kasi halos buong bansa, pag manghihilot ka at gusto mong magkaroon ng trabaho, yung regular na income, no, magte-take ka ng NC2, no? So nakita ng NC2 kung bakit nila binigyan ng national certification ang mga manghihilot kasi nakita nila ito ay employable. So pag employable daw, maaari kang binigyan nila ng destination na maaari kang magtrabaho sa spa, magkaroon ng mga trabaho sa mga hotel, sa mga resorts at sa mga tourist attractions, no? So kaya binigyan nila ng national certification. So ito rin po, no, yung TESDA or yung National
national certification ng TESDA, ay kinikilala rin naman ang Philippine Qualification Framework noon pa man, noong 2012, sa bisa ng Executive Order number 83 na pinirmahan ng dating Pangulong Benigno Aquino III, no? Na kinalaunan ay naging Republic Act 10968 na nagtatag sa Philippine Qualification Framework National Coordinating Council na binubuo ng Department of Education, TESDA, Commission on Higher Education, Professional Regulatory Commission, at Department of Labor and Employment. So sila yung Philippine Qualification Framework. So pag sinabing PQF, no? So ito ay parang nagiging katumbas, sinusuguro nila ang mga skills o mga karunungan at mga kasanayan natin ay le-level sa qualification sa ibang bansa. Halos lahat naman yata ng buong mundo, bansa sa buong mundo ay meron ding tinatawag na qualification framework. Kaya nga, masasabi natin kung ikaw ay TESDA graduate, ikaw ay kapantay. Kaya parang maaring ma-recognize ang national certification mo sa ibang bansa. No? Tumuloy naman din tayo. So dito ako nagkaroon ng masyadong malalim na interest. Dahil kasi bago pa man ang lahat ng ito, taong 1992 ay tinatag ang National Statistical Coordination Board na isang sangay ng Philippine Statistics Authority na kalakip naman ng National Economic Development Authority, ay tinatag nila yung tinatawag na Philippine Standard Occupational Classification, kung saan ay kinikilala nila ang katutubong manggagamot o village healer sa pamagitan ng pagbibigay ng Occupational Classification Code. Although dito sa noong 2012, yung Philippine Standard Occupational Classification ay walang eksaktong term na manghihilot. Pero yung job description ng manghihilot ay under sa katutubong manggagamot, no? Or nakita rin natin na yung job description natin bilang manghihilot ay itinuturing na traditional and complementary medicine associate professional na mayroong code na 3230. So under the statistic or PSA, Philippine Statistics Authority, kung hahanapin niyo po, ang code natin ay 3230. So ibig sabihin, bahagi tayo ng workforce na nagpapaunlad sa ating bayan, no? So yun parang ang batas na ito, yung mga batas na ating binabanggit, ay parang pinakikitaan kung gaano tayo kahalaga sa ating bayan. Ano ang silbi natin? Kasi kadalasan, katulad ng mga past interview, no? Parang sinasabi, hilot kayo, wala na kayong silbi dito sa lipunan. Nagkaroon din po ako ng experience, no, sa Facebook, dahil kasi merong mga grupo ng masahista na inaaway ang manghihilot at sinasabi nila, nung nagkaroon ng TESDA, Hilot Wellness, NC2, ay inagawan daw namin ng trabaho ang mga licensed massage therapist. Dahil kasi ang mga tao, imbes na sa massage therapist, sa manghihilot pumupunta. Pero sa totoo, hindi po. Kung kasaysayan ng pag-uusapan, nawala ng trabaho ang mga manghihilot, gawa nga ng mga modern technique, katulad ng mga massage therapy, shiatsu, reiki, etc., etc., na pawang ito ay traditional, yes, traditional, pero hindi siya indigenous, hindi siya dito. So yung mga lokal na manghihilot is nawawala ng trabaho. Kaya ito yung nakakatakot din, dahil kasi kung pupunta ka sa liblib na baryo at maghahanap ka ng totoong manghihilot, makikita mo, ang gawain na nila ay massage therapy. Massage therapy, acupuncture, reflexology. No? So later on, meron tayong issues na i-raise sa inyo. So dito, ito yung purpose dapat ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, no? Sa pamagitan ng guidelines sa implementing rules and regulation ng Republic Act 8423 on National Certification of Health Practitioners, Hilot Training Centers, and Hilot Healing Center sa pamagitan ng PITAC Circular number 1, Series of 2006. So ito dapat yon, na magkaroon ng clear definition kung ano ba ang hilot ayon sa batas. Paano ba nila kinikilala ang hilot? Kasi ang linalaban natin, ang hilot ay hindi masahe. Hindi siya masahe. So kung nagnanais kayo mag-aral sa atin ng hilot, no, at
ang iniisip nyo, ang paraan ng panghilot ay pagmamasahe lang, you will fail, no? Madi-disappoint kayo kasi ang hilot natin ay hindi masahe, no? So later on, I think na nasabi ko sa inyo nung nakaraang linggo, pinakita natin ano ba ang gamutan ng hilot, no? Pero dito, tingnan natin yung mga batas. So ayon sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 8423, Rule 6, Promotion and Advocacy and Training Section in partnership with TESDA, Department of Education, Commission on Higher Education at PCHRD, no, or anong tawag dito, Philippine Council for Health Research and Development, na itong mga grupong ito, itong sangay ng gobyerno ito ay dapat mag-formulate ng guidelines, rules and regulations for the development of learning, training materials for short courses as well as for graduate and postgraduate courses. Itong ahensyang ito ay dapat din mag-develop ng Human Resource Development Program for medical and non-medical professionals with appropriate public and private institutions, particularly the academic centers of excellence. So ano ba yung linalayo ng batas na to ng Implementing Rules and Regulation? So sabi nila ay dapat makadevelop tayo ng training or curriculum para ng short courses. Actually, nagawa na yan sa pamagitan ng TESDA NC2. Kasi yung TESDA NC2 ng Hilot Wellness ay mga 15 days lang to. 15 days lang siya nabubuo, no? So kung ito ay short courses, sinasabi ito ay TechVoc, no? Technical Vocational Course lang. Pero nasasaad sa batas na hinihikayat din ng batas na ito na itong ahensyang, yung mga nasabing ahensya ay gumawa din ng mga graduate course. So, ito yung magiging bachelor's degree, no? Ito yung bachelor's degree. At sinasabi rin sa batas na hindi lang hanggang graduate course, kundi magkaroon ng postgraduate, no? So, naalala ko lang, naalala ko pero I think hindi ko maalala kung anong taon, meron nagtatanong na, so ikaw bilang manghilot, gusto mo bang maging doktor? So parang kinu-question nila na ang isang manghilot ay hindi pwede maging doktor. Pero I move to disagree, no? I move to disagree dahil kasi ang mga manghihilot, siya yung talagang doktor natin ng ating bayan, ng ating mga ninuno bago pa magkaroon ng doktor na kagalang-galang na kaputi, no? Pero sa totoo, itong mga doktor na ito is parang tinutuligsa tayo dahil kasi nga unscientific. So, aminado naman tayo na karamihan o halos lahat ng ating mga manghihilot noong unang panahon ay hindi naman po nakapag-aral kasi nga wala namang eskwelahan ng hilot noon. Ang hilot natin, kaya natuto ang mga ninuno natin manghilot is gawa ng kanilang compassion, ng kanilang pagmamalasakit sa kanilang kapwa. At natuto sila through experience, no? Natuto sila na pagka ikaw ay nasugatan, binasa mo ng tubig, hinugasan mo at in-apply mo ng dahon, ito ay gagaling. At nakita nila na sa paggaling ng dahon na yun, yun ang ipinasa nila, no? Ipinasa nila sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga anak, no? Hanggang sa pasa-pasa na. Actually, mayroon akong isang exercises nung ako'y nagtuturo ng alternative medicine sa St. Francis Divine College, School of Alternative Medicine, na kausapin ang inyong mga auntie, uncle, lolo't lola, nanay at tatay na kung walang gamot at ikaw ay may sakit, anong ipapainom mo? Diba? So, pwede nyo gawin to, no? Pwede nyo gawin to, alalahanin nyo, kausapin nyo mga uncle at auntie ninyo. Pero kasi meron ba talaga na namulat na talaga sa medisina. Pero try to reach out to your elderly relatives. Try to ask them question, how would you handle if there are no medicine, walang paracetamol, walang bioflu, walang ganun-ganon, paano nyo gagamutin, no? Gagamutin. So mula doon, makukuha ninyo yung family recipe kung paano nyo gagamutin ang isang uri ng karamdaman sa inyong pamilya. So usually talaga, ang gamutan natin is exclusive sa family.
no? Exclusive sa family. Kaya kung papansin niyo rin, yung Chinese medicine, no? Family recipe din nila yon. Katulad yung white flour, it was yung mga ganong klaseng langis, di ba? It was a family recipe. So paano nila naging ganon na ang gamot na to, pag hinaplas mo, is gagaling kayo. So, natutunan nila yon, no? So, at ipinasa at pinasa at naging commercial. Pero tayo, bilang mga Pilipino, hindi naman lahat ng Pilipino is mayaman, no? Sa ngayon, hindi mayaman. Pero kung nagsipag-sipag pa tayo, yayaman lahat tayo, no? Meron pa rin tayong access sa karunungan ito. Dahil kasi hindi lahat ng mga Pilipino is kayang mag-aral, kayang pumunta ng eskwelahan at magbayad ng tuition fee. So, ang mga magulang nila magsasaka, magulang nila kung ano man ginagawa, labandera or whatever, na kumikita lang ng pera para lang sa pang-araw-araw na pagkain. Pero pag nagkasakit sila, wala silang fund na para pumunta ng doktor, magpa-check up, kahit nga sa sakit ng ngipin eh. So dito makikita natin iba't ibang pamamaraan nila, lalo na sa sakit ng ngipin, no? Ang alam nila is kailangan nilang malaseng o kaya tutusukin ng karayom ang ngipin, etc., no? So ito yung mga kaya nagiging unsafe kasi nga yun yung experience nila, nagiging effective. Pero hindi ibig sabihin kung effective sa akin is magiging effective sa iyo. So yun yung kaibahan ng mga walang aral sa merong aral. Pero ang layunin natin sa Hilot Academy is abutin ang mga taong ito, bigyan ng formal education para ma-verified, no? Ma-verified yung kaalaman, no? Magkaroon ng ano. Okay, Vince Joseph, meron kang question? Si Uma po, is hindi na po siya nag-offer ng complementary. Yes, actually nakapagturo din ako sa UMAC, no? It was under Dr. Jaime Galvestan. Nakapag-work ako with Dr. Jaime Galvestan at naturuan ko doon is yung mga Korean student, no? Actually, yung professor na Korean, nakita nila yung hilot natin, gusto nila mag-aral. Sabi ko, kay Doc na lang kayo, ayaw ko mang-agaw ng ng estudyante kay Doc. Nagtuturo naman ako under Dr. Jaime Galvestan noon. Pero ngayon, parang hindi na. Actually, hindi ko lang alam kung kasi yung UMAC daw, ang University of Makati, ang talagang, ang eskwelahan nun is under Roma Rinda. And I think Roma Rinda is still existing kasi meron siyang TESDA whatever. No? May TESDA accreditation siya. Pero hindi ko lang alam kung nasa na. Even yung St. Francis Divine College, School of Alternative Medicine, parang wala na din, no? Hindi ko nabibisita yung alma mater ko. Kaya, nung nawala sila, doon naman ako nagtayo ng Hilot Academy of Tinabaylan, 2016. Pero ang focus natin is yung traditional medicine. Although meron din tayong mga ibang mga kasamahan, katulad yung ATAG, no? Patuloy pa rin silang nagtuturo ng hilot. Yun kay Mang Boy Fajardo, no? At sa TESDA is mga hilot. Kaya nga lang, ang nakikita ko sa kanila is yun pa rin, short courses. Actually, meron akong 3 years course ng hilot. So, kailangan mo, parang, I don't know kung paano natin ipapasok to. Pero kasi, kung ipapasok natin, dahil sa seminar nito, parang, nagkaroon ako ng pag-asa na, nasulatan yung Philippine Qualification Framework. So, ibig sabihin yung DepEd, DASTA, CHED, PRC, at saka Department of Labor na i-endorse nila, no, pag-aralan nila. Kasi para magkaroon ng bachelor's degree ang hilot, no, is kailangan gumawa sila ng board resolution. Sila ang gagawa ng board resolution na, okay, pwede siyang maging doctorate. Kasi ito lang nakakapagtampo o nakakasama ng loob sa PITAC. Kasi nga, hilot, no? Kung pag sabing Philippine Traditional Alternative Healthcare, is dapat hilot yon. Pero sa ngayon, ang nakikita natin, mas napapahalagan yung acupuncture. See? Di ba nga, merong hilot si Doc Jaime Galvestan. Pero, ang eskwelahan niya sa La Consolacion College, malapit sa Mindiola, ang tinuturo is ay acupuncture. Si Dr.
Isidro Sia, dating TESDA Director General, acupuncture din. Whereas itong lately, yung dating Director General ng PITAC, ngayon ay nagtuturo sa FEU, ang kanyang tinuturo naman ay naturopathy. So wala sa mga sikat na tao, no, maliban kay Dr. Itong naging umalis na ako din, sorry po, kay Dr. Mina Gabor, yung dating tourism secretary natin, no, Mina Gabor, hindi siya medical doctor. Isa siyang I don't know kung anong background niya, pero kasi PhD po yung kanyang doctorate degree, is hinanap niya ako at nagpatulong siya para magtayo ng Hilot School sa International School of Sustainable Tourism sa May Silang Cavite. At gawa nga no, year 2020 is sinimula namin trabahuin yon. Linatag natin ang mga policy, mga curriculum nila para maitayo ang Hilot Philippine Development Center. Sa totoo, umasa ako doon na magkaroon lang ng bosses. Magkaroon ng bosses sa PITAC, no? Although meron lang ngayon, kaya nga lang dinededma na ako dahil kasi wala na akong sikat na tao, na wala na akong kapit sa gobyerno. Although wala namang kapit siya sa gobyerno, pero pipilitin pa rin natin na magsulat, i-email sila, pumunta doon, pero minsan nakakapagod eh. Kaya ang ginagawa ko ngayon is imbes na kausapin sila, kayo na lang kakausapin ko. Kung nasa isipan ninyo kung ano ang hilot, is magkakaroon ng idea kayo paano to uunlad. Kaya nga, ito nga, sinasabi natin, nagsimula tayo sa short courses. So wishfully, hopefully, magkaroon din ng graduate course, magkaroon ng bachelor's degree. No? Kasi sa acupuncture, merong associate level, pero hindi ka tatawagin doctor, at merong doctorate level. Ganyan din sa naturopathy, ganun din sa chiropractor. No? Although, napakahirap gawin, kaya nga lang, is nasa manghihilot din. No? Nasa manghihilot din. Although, ang nagsabi sa akin noon, is kapwa manghilot, na gusto mo ba maging doktor ang hilot? Hindi yan tradisyon natin. Parang hindi ano. So may mga challenges pa rin, no? Challenges. Kung gusto natin umunlad ang hilot sa ating bansa, is kailangan natin tanggapin yung mga hamon. So, okay. Aside from that, no, hinihikayat din ng implementing rules and regulation ng Republic Act 8423 na magkaroon ng Human Resource Development Program para sa medical and non-medical professionals. Actually, ginagawa nila to eh. Ginawa to nila Dr. Annabel Pabiona de Guzman sa Chinese Hospital, Philippine Chinese General Hospital, na kinausap nila ang mga doktor o nagkakaroon sila ng training on acupuncture naman. At ganun din sa PGH. Pero umaasa ako na ma-introduce ang hilot sa mga doktor para maunawaan nila na hindi tayo kalaban, na hindi kami kalaban na dahil kasi hindi naman kami nakikipag-away, no? Hindi kami nakipag-away. Ako, 10 years ago, nakatanggap ako ng death threat sa isang hospital owner dito sa Bukawi, Bulacan. Hindi ko na sasabihin kung anong pangalan ng hospital niya, baka kilala niyo. Nakatanggap ako ng death threat na parang sinasabi niya, kaibigan niya si Noynoy Aquino, kaibigan niya mga politiko, pwede niya akong patumbahin, tapos kung ano-ano mga salita ang sinasabi niya. Dahil kasi manghihilot ka lang. Although wala naman akong kinalaman na talagang or parang inaagaw ko pasyente niya. No? Pero ang sinabi niya, may tinanggihan ko daw yung anak niya na gusto magpagamot sa akin. Although hindi ko alam kung sino dahil kasi marami naman taong pumupunta sa akin. And hindi ako yun yung mali ko, hindi ako nagte-take notes ng record na parang katulad ng medical doctor na meron akong record book. No? So, parang traditional pa rin. Although, rinirequire ngayon ng PITAC, no, na magkaroon ng record book. So, pinaliwanag nila sa akin, kung gusto nga talaga nating isulong ang karunungang hilot, no, we take down notes. Mag-keep tayo ng mga records ng parang yung health profile form. At doon, magagamit yon sa, hilot therapist, ano po ba ang manghihilot po tayo, no? Manghihilot. Hindi po hilot therapist at hindi hilot technician. Kasi pag hilot technician,
bodywork technician po yan, no? Ang tamang ano sa atin is manghihilot or Filipino traditional medicine doctor. Yun yung isinusulong natin. Pero meron na ano sa isang grupo, no? Grupo ni Jonathan, nakalimutan ko yung isang Philippine Health Society, ang linalagay nilang title ay FMT, Filipino Medicine, FTM yata, Filipino Traditional Medicine, yung title. Di ba pag massage therapist ka is LMT, pero pagka manghihilot ka ay, anong tawag doon? FTM, no? So, yun. Yung, ayun din pala si Gerson. Di ko na, pasensya na, hindi ako nakapag-attendance, no? Excited ako mag-share ng karunungan. But anyway, so yun, no? So dito is kailangan natin ma-introduce din yung ating programa sa mga medical at non-medical professionals. Hindi ko alam kung sinong dapat gumawa nito. Feeling ko ang dapat gumawa nito is talaga yung PTAC, no? Although, mawiwindang kayo, ewan ko lang kung paano. Mawiwindang kayo dahil kasi yung policy ng PTAC is kailangan daw is magkaroon tayo ng integration sa National Healthcare Delivery System. Pero tuloy ko lang muna, no? Nakikipag-chicken na ako sa inyo tuloy. Yun. But anyway, ay kung meron kang katanungan, pwede kang mag-ask ng question. Okay, ito naman, no? Sa mga panahon ngayon, sabi ko nga, tanging TESDA at PTAC lamang ang may training curriculum program sa pagsasanay ng hilot. Although naunang nagkaroon ng training regulation at curriculum standard ang TESDA at kinalaunan ay ang PTAC, no? So, I think nandito siya. Ito nga. So, itong TESDA, ito yung unang nagpatupad ng competency standard at training regulation sa pagsasanay ng hilot. No, ito ay 2008 pa, no? 2008 pa nagkaroon ng training regulation and standards, competency standard ang TESDA. So ito ay binubuo ng basic, common, and core competencies. Sa basic competencies, sinasabi dito, participate in workplace communication, work in team environment, practice career professionalism, practice occupational health and safety procedures. So sa basic competency ito, makikita rin to sa lahat ng iba pang courses ng TESDA. Maaari siya makita sa bartending, maaari siya makita sa nursing or caregiving, etc., etc. Kasi very basic to, no? So kung iisipin mo, kung gagawin natin professional level, kailangan din yung mga subject ng English, effective communication, teamwork, career itong personality development, tapos ito health science, no? Fundamentals of healthcare. So ang common competency niya dito is medyo common competency is magkakapareho siya sa lahat ng mga healthcare courses tulad ng mga caregiver, physical therapy, etc., etc. Dito, implement and monitor infection control, policies and procedures, response effectively to difficult and challenging behavior, apply basic first aid, and maintain high standards of patient and client services. So, kung ikaw ay meron yan, kadalasan, yun ang ina-assume ng mga trainers natin, no? Even kami, nung ako ay active book pang nagtuturo sa TESDA, hindi namin na ituturo yan. Kasi ina-assume namin na meron na. Pero kung ikaw is sa school talaga, no? Kasi community-based training. So sa community-based training, ano na kagad ang tinuturo namin? Itong core competencies, no? Plan the Hilot Wellness Program of clients, provide pre-service to Hilot client, apply Hilot Wellness massage technique, and provide post-service and post-services to Hilot client. Matanong ko, Gilbert, nandyan ka pa ba, Gilbert? Kahit sa TESDA. And TESDA NC2 ka ba? Yes po, yes po. Tama ba? Itong core competencies lang na ituro, 15 days? Yes po. May Yun. pero po may doon sa pinaka NC2 po may mga kasamang ibang Oo. ibang kasamang yung core competencies. So yung lahat ng ito is nandun sa ano. Kaya nga lang ang problema po. No, ang problema sa totoo lang ang problema para sa akin, no. Ngayon, yung curriculum ko dito sa tawag dito, yung Hilot Academy ko is gusto kong ito implement and monitor. So lahat ito is gusto kong ipasok.
kasi yung training natin is 9 days lang. Ngayon, parang i-require ko din yung bagong ano, kung sakali, 21 days, kasama na yung anatomy and physiology talaga, then kasama din yung vital signs taking at diagnostic procedure. Na parang yung medical practices at saka traditional medicine practices is gusto ko siyang i-integrate para at least magkaroon ng maraming job description. Kasi ngayon, as Gilbert, ang trabaho ng Hilot Wellness and situ is nasa spa lang. Or either, kung hindi ka mag-spa, pwede kang mag-cruise and everything. But sa nakikita ko, sa gawain ng hilot is marami. Hindi ka lang nandoon sa ano, hindi ka lang sa spa, hindi ka lang nasa cruise or whatever na nagbibigay ng hilot. Marami Pero po tayong sa akin nagamit ko po yung isa pong yung vital sign taking. Nagamit ko po siya nung nag-apply ko sa Red Cross. Nagamit yeah, ko po siya. yes, Doon ako unang nilagay as diba? responder. Kaya nga napakaganda na matutunan yon kasi pwede ka. Pero ang challenge talaga dito, Gilbert, ang gusto, Yes po. bago kasi nagkaroon ng, alam mo yung barangay health worker, Yes po, BHW. Yes po, yes BHW, po. 1998 din yan. 1998 din siya na-implement. Pero nauna na yung hilot bago si BHW. Mm-hmm. Kami dito sa TESDA sa Quezon City, may organization kami. Meron kaming organization yung tinatawag na Philippine Certified Wellness Therapist Association, PCWTA. So binubuo siya ng mga massage therapists at saka manghihilot na NC2. Sobrang dami nila na 50,000 Quezon City alone, na Quezon City alone. So, may nabasa nga po ako sa may nakita ko sa FB. Medyo marami-rami din po na kailangan daw bawat BHW is mayroong isang hilot. Kasi supposedly, sakop daw po talaga. Dahil kasi yung trabaho ng BHW ay hindi talaga actually hindi, ewan ko, naunahan lang siguro ako, pero dapat yan barangay wellness provider. Yun dapat siya. So pag barangay wellness provider, all around. So yun sana. Kaso naging barangay health worker sila. So akin, is barangay wellness provider na manghihilot ka o massage therapist ka, pero meron kang mga duties. Ang daming duties na katulad ng halimbawa, identifying plants sa local barangay, no? So, researcher ka. You work as a researcher or documentalist. Then, tatanungin mo rin pag yung mga halaman, no? Dahil kasi pagka na-document mo yung mga halaman, hindi mo naman alam yun, di ba? Malay mo lason. So, ipapasa mo siya sa PITAC na sila magkakandak ng mga laboratory research. Or either PITAC, isasubmit naman sa DOST para magkaroon ng thorough, titignan yung mga chemical components and everything at masabi. At pag na-identify yon, ibabalik nila sa local. O sabihin, Gilbert, yung halaman na yan, paramihin mo, ha? Excuse po. Nung last year po last January, nagpa-training po kasi yung Agriculture Department ng city government na rin dito. So, dumating po, DASMA, Cavite. DASMA. Sabi po ni Agriculture, sabi niya, parang gusto daw nilang makipag din sa mga hilot. Kasi di ba herbalist, mas marami daw alam sa mga halamang gamot sa pagkain. Kaya gusto daw nila makipag tandem o kaya may parang mag-collab ba ng ganun. Actually, yun yung sinusuporta natin. Ganyang programa din ganyang programa din ang sinusuportahan natin sa Taguig dahil yung center natin sa Taguig is parang ginawa naming urban garden para sa mga health workers na ang unang tinanim namin is mga gulay-gulay. So even yung gulay na yan, makakatulong sa barangay dahil yung bawat ani na yan, binibigay namin sa barangay health center at yung barangay health center naman is nag-feeding. Meron silang mga target group na mga malnourished children at yung mga gulay na inanin natin is mapapakain sa kanila. I think yun din, parang coordination ang DSWD, DILG at saka Department of Agriculture, sana nga is maging nationwide kasi yan is magiging magandang Siguro
Dasma kayo, no? Si Nora. Wala dito si Ma'am Nora. Pero sige, pakausap ko yung, saan kayo? Dasma. But anyway, Gilbert, just keep in touch. Magkaibigan naman tayo sa Facebook, no? So yun yung mga nagiging proyekto na naiisip ko na maaring ma-employ ang ano. Then aside from that, na maging katuwang kayo sa barangay health worker, is pwede rin tayo magtrabaho sa city or sa munisipyo or sa city hall. At pwede rin magkaroon sa provincial at regional level. No? So, pwedeng magkakaroon tayo ng hierarchy. No? Depende sa skills and knowledge level ninyo. So, ibig sabihin, kung tayo is magkakaroon ng extended training, no, at kompleto or bachelor's degree course, is maaari tayong maging qualified sa mga hierarchy kung saan tayo pwedeng dalhin, no? But anyway, tuloy lang natin tong napunta na tayo sa future, no? Excited lang ako, pasensya na po. So ito naman yung sa PTAC, no? PTAC Hilot Competency Standards. Meron siyang 10 components, no? Number 1 is embody and articulate Hilot tradition in the community. Practice grounding techniques of traditional spiritual formation. Work within the Philippine Integrated Healthcare Delivery System. Assess patient client according to Hilot practice tradition. Perform traditional Hilot technique and related Hilot modalities. Prepare recommended and instruct the client on the use of Philippine medicinal plants. Then document Hilot practice and client-patient progress. Assist in Hilot Center clinic administration. Manage Hilot Center clinic services. And continue Hilot education and professional development. So medyo mabigat ang binibigay niya pero walang detailed na plan si PTAC, no, compared sa TESDA na meron talaga siyang guidebook, no. Meron ding guidebook na ibigay sa amin pero nung ginagawa ko at ina-align ko yung programa ng Hilot Philippines Development Center, ito kasi yung ginamit natin, medyo talaga na problema ako. No? So halos 3 taon natin nagkaroon ng brainstorming, ano yung mga nito, hanggang sa nung ipinasa namin kay PTAC, no, talagang personally si Director General Annabel Papiona is nag-assist, gawa nga Secretary of Tourism no, parang humingi siya ng technique paano mag-handle ng government affairs. So nagtulungan sila. No? So anyway, chismis yun, sorry naman po. So meron din silang code of ethics, no. Although ang code of ethics nila hindi ko i-discuss kasi I think Elgana share na lang ang code of ethics nila, yung kartilya ng Katipunan, yung Antipolo Declaration at iba pa, no. So sabi dito, the Code of Ethics of Mangilat and Albularyo, Philippine Traditional Medicine. This code of ethics was crafted by the members of National Certification Committee for Hilot under PTAC of Department of Health in 2016. This is a guide for manghihilot and albularyo in the Philippines, tenets and principles to live by as they fulfill their sacred roles as purveyors of health and wellness in the Philippines. So, sino ba ang mga pumirma? So, crafter for the Code National Certification Committee for Hilot in the Philippines, ni Boy Fajardo, kasabahan natin yan, pero sa malangit nawa. Ganyan si Efren Guanzon, si Dr. Carmen Sitayap, dati itong Secretary of Health, si Ensha Ancheta, si Luan Kalipayan, si Ms. Sol Hidalgo, at Professor Sol Hidalgo, no? So ito yung code of ethics nila. May preamble pa sila. We, manghihilot and albularyo, are healers of ourselves, our kapwa, and nature in accordance to the law of God and natural laws. Human disease is caused by incongruence of our thoughts, feelings, and actions that causes imbalance in the elements of the physical body. To enable us to perform our noble work, we must always keep in our heart and minds our respect and love for the cosmos, our kapwa, and nature. So this code of conduct is premised on our recognition of the relationship of Tao with ourselves, our kapwa, nature, and the Creator. We, albularyo and manghilot, recognize the purity of our inner self. Maintaining inner purity is the key to true health. This is the source of our capacity to heal our kapwa and contribute to the common good. We recognize our capabilities and our weaknesses in all humility and honesty.
It is our duty to continuously further ourselves, not only in terms of knowledge, but also in terms of inner development. We recognize the power of the divine creator, the source of all things. All that have been healed as a consequence of our work is our debt to the One, and we accept all that help we have been given. We recognize the purity of nature, whom we consider our caring mother and the source of our nourishment. We live in her bosom, and from her fruits we obtain medicines from the sick. It is only proper that we protect her treasures and maintain her purity. We recognize our relationship to our fellow Tao and fellow spirits, seen or unseen, with whom we journey in this world. Our teachers, like our parents, have guided us and planted the seeds of knowledge of Hilot in our hearts and minds. They are held in gratitude and respect, and we hold in trust the knowledge they have bestowed on us. Our fellow Manghilot and Albulario are our brothers and sisters in arms. Together, we maintain the proper decorum and good reputation of the members of our professional organization. So we respect our fellow healers as our colleague in keeping our communities in good health. Our patients and their kin are our kapwa. They have been sent to us for help. We shall give them knowledge of their ailments. We recognize their right to decide on that what is best for them. We respect and the secrets they have entrusted to us in confidence, and we protect their dignity as person. For our role is to help them and not to exploit them in their need. As manghihilot, I solemnly pledge to embody the essence of Hilot and to use my knowledge and skills to benefit of all. I shall strive to perform my work with dignity and conscience, maintain health and cleanliness in body, mind, and heart, preserve and protect Mother Nature, respect my teachers and fellow healers, uphold the well-being and rights of my patients and clients, and raise the stature of Hilot in my thoughts, words, and action. All work is our sacred duty in accordance to the will of the Creator. So ito yung isinusulong or ito yung pinapatupad, hindi isinusulong, no? Ipinapatupad ng PITAC na bilang Code of Ethics o batayan ng pagsasagawa ng hilot. So, medyo nakukulangan ako sa ganong pagpapayag. Bagamat, ito'y kagustuhan nila, maaari nating i-integrate, no? Pero kayo po magsabi, ito po yung ating ano naman. Ito naman yung mga Code of Ethics na nakalahad or pinapatupad ng Hilot Academy of Binabaylan. So the purpose of Code of Ethics is to inform the Hilot practitioners on how to conduct themselves. It reiterates the values and morals of the practitioners, and receivers will understand the standard that we are accountable to uphold. No? So ano yung mga dapat na accountable tayo? As nanghihilot, we remind ourselves that we are a healthcare provider whose goals consist of prevention of premature death and disability, maintenance or improvement of life, maximization of personal growth and development, and preparation for a good death. No? So as manghilot, we are traditional medicine practitioners. So tandaan mo, we are traditional medicine practitioners. So hindi body work, ano ang tawag doon? Meron kang sinabi, Gilbert, na hilot technician or hilot therapist. Ang tawag sa atin is traditional medicine practitioners. Our practice is bestowed on knowledge of our ancestors and delivering healthcare in terms of prevention, diagnosis, and elimination of physical and or mental disorders. As time passed by, new knowledge has been added to our practice to make the Hilot tradition be adaptable into modern times. We acknowledge that every individual can heal themselves. Thus, our role only is to help the individual to facilitate their own healing. So, naalala nyo ba, sa bawat manggagamot at albularyo, ang lagi niyang sinasabi, hindi kami yung nagpapagaling sa inyong karamdaman. Ang Panginoong may kapal. Pero sa tulong ng traditional medicine, we, as, sabihin na natin, technician, no? As technician or therapist, hindi tayo nagpapagaling. Kaya hindi tayo threat sa mga doktor. Because we believe that every patient has the ability to heal themselves. So ang role lang natin is only to help the individual to facilitate their own healing. Kumbaga, tinutulungan natin mailabas yung kapangyarihan nila na gumaling, na pagalingin ang kanilang sarili.
As manghihilot, we do not treat patients that have conditions that are beyond our understanding. We refer them to proper healthcare professional as necessary. So bilang isang manghilot, no, hindi natin ginagamot yung mga bagay na hindi natin alam. Meron bang question? Teka lang, tingnan natin sino may question. Yeah, self-healing process, no? So hindi natin ginagamot yung mga bagay na hindi natin alam gamutin. So as manghilot, we are trained to treat traditional Filipino ailments known as pilay. Yun naman talaga eh. Pilay yung ginagamot ng hilot. Pero dapat maintindihan natin ano ba talaga yung pilay. Kasi ang pilay natin is malalim ang kahulugan. So ang mababaw na kaisipan nating pilay, pag nabalian, nabangga. Pero pag nalamigan o natuyuan ng pawis, tinatawag natin din pilay yun. Kung naipit ang ugat, tinatawag din natin pilay yun, di ba? So usually ang pilay ay pilay ipit, pilay bali, pilay hangin, pilay lamig, at meron ding pilay usok. Yung pilay usok, ito yung psycho-emotional illnesses, no? Kaya ngayon, nare-recognize ito ng modern science, kaya medyo alam naman nila na meron talagang mental health care at dapat din meron ding emotional health care. At yun yung usog, no? So, okay, sunod. Our limitation as manghilot is bound only to what we know. So, in order to overcome this limitation, so ibig sabihin, yung limitation natin, no? Ito yung mga nagpipigil o humahad lang sa atin bilang manghihilot ay yung mga bagay na alam natin. Para malagpasan natin ang mga hadlang na ito, ay kailangan nating maging open for learning and face the modern challenges of life. As time evolves into modernity, we will bring hilot all along so that the future generation may still benefit from it. Change is the only constant things in this world. And through changes, we are being reformed so that we may adapt to the challenges of modern times. As manghihilot, we recognize each individual to have their basic rights. So in our treatment, it is appropriate that we inform them first of the treatment that they will receive from us. As manghihilot, we do not just treat patients that come to us and deal with their complaint. We will verify their current condition by conducting investigative conditions that we call tawas. So parang ito yung contradicting practice. Kung ikaw ay pupunta sa spa, people will just, okay, I want this massage, na wala ng verification. No, hindi na nag-vital signs, hindi na nag-diagnosis. Bilang isang manghilot, kailangan muna natin, kahit sabihin mong, kunwari, si Vince Joseph, masakit ang balikat, ay masakit ang balikat, o titingnan ko muna. Hindi lang kita hilutin basta-basta. I have to see your shoulder. I have to assess yung shoulder mo. Kung ikaw nga, kung meron bang ipit ugat ito, o nahanginan ka, o bakal naman is spiritual illness to. No? So, i-verify natin, itatawas natin. So, pag sinabi kasing tawas, iniisip niyo ito yung spiritual. Kung kayo ay Kristiyano, iisipin niyo ito ay demonic. Hindi po. Meron tayong mga pamamaraan at binigyan po natin ng aral ito at bakit natin ito ginagawa. Especially, I think, Gilbert, dyan sa Cavite. Alam niyo ba yung pagpapantay daliri? Yes po, yes po. Diba? Usually, pagpapantay daliri is sinasabi, tinitignan dito pag ikaw ay nakukulam o nauusog. Tama ba? Yes po. Pero alam niyo ba na may kinalaman ang pantay daliri sa left and right brain alignment? So, yun talaga ang tinitignan nun. Kung balance ang function ng left brain at right brain mo, kung hindi sila pantay, either wise, so ibig sabihin, meron kang emotional and spiritual disturbance na kailangan i-align, no? So yun yung ano nun. Pero kadalasan nga, dahil kasi nga hindi naaral, so sinasabi nila na pag hindi pantay ang daliri mo, ay may sanib ka. Kaya ang gagawin nilang susunod ay tutusok-tusukin nila. O anong pangalan mo? Diba? Merong daliri na pinakamasakit. So titingnan natin sa daliri, anong elemento 'yon? May earth, air, fire, water, no? So ito yung tinuturo natin. Kung malaman natin, hindi pala siya engkanto. Dahil kasi even yung mga engkanto, kung elemento ng earth siya, engkanto ng lupa, ano ba yung mga engkanto ng lupa? Kunwari, duwende. Yun ang kadalasang sasabihin. Okay, tikbalan. Pero ano ang organ related from that element? Yun yung inaaral natin ngayon dito sa Hilot Academy Pinabaylan. So tuloy lang po tayo, tuloy natin, no? Asan ba tayo? Batas ng Hilot.
As Mangilot, we do not just treat patients that come to us to deal with their complaints. We will verify their current condition by conducting investigative procedure that we call tawas. We recognize that illness of man may either come may come either as spiritual illness or physical illness. And sometimes physical illness comes as manifestation of spiritual illness and disturbance of patient's mind and emotion. We recognize that illness manifests to the physical body of a person through the emotion or sensation of the person, which usually pain or discomfort. And sometimes the cause of this discomfort has no physical origin, but only dwells in the mind. Since it dwells in the mind that affects the person's emotion, we treat it by creating rituals to release the psycho-emotional discomfort of person, which we know as spiritual illness. So, ibig sabihin, kasi mental at emotional siya, para natin mapaniwala ang isang tao na tinutulungan natin, gumagawa tayo ng action, mga ritual, movements. No, ito'y pagpapakita na kunwari, ginagamot natin sila, pero yung action na yon is a form of ritual na hindi physical ang ating pakay, kundi yung kanilang isipan at damdamin. No? So as manghihilot, so ibig sabihin, meron mga scientific basis din ang mga ritual actions at paano natin magagawa yung mga ritual actions or movement na maaring maka-develop o maka-affect sa ating kalusugan. So as manghihilot, we recognize each individual person as unique and special so the treatment we provide will vary to each individual even if two individuals are experiencing the same condition. We highly respect individual differences so that each individual may experience unique way of treatment coming from a manghihilot. Kahit nga sabihin mong ano di ba? Kahit sabihin mo pareho tayong may high blood or hypertensive, ang reseta sa akin ng doktor ay termesartan, pero sa iyo, losartan. So bakit ganun? Magkaiba. Pareho lang naman ang tayong may high blood. Tinitingnan ng mga manggagamot yung individual differences natin at yung kakayahan nating mag-intake ng gamot. No? So tayo din bilang manghihilot, hindi pare-pareho ang gamutan natin sa isang magkaparehong karamdaman. So as we adapt into modern times, we can integrate our practice of hilot into the current conventional healthcare delivery system in prevention of illness and in promotion of optimum health and well-being. We do not forbid nor discredit the free will of our patient in their choice of healthcare and limit it to either the conventional or traditional hilot, but we can integrate it for the greater benefit of our patient in terms of caring for their health. Now, as manghihilot, we value the health of every individual. We seek for our health, but we do not tolerate negligence on the part of the individual by making us come into their homes to be treated unless the individual is already bedridden. Serious illnesses such as chronic diseases must be seen first by medical professional and upon their recommendation, and with proper consent, then we can apply our treatment techniques upon request. So dito, I really discourage yung home service na tayo pupunta sa lugar ng pasyente para doon natin sila gamutin, no? Actually, hindi ko siya talaga rin-recommenda. Maliban na lang kung ang pasyente mo ay manganganak, pero hindi naman na tayo nagpapaanak, di ba? So kung isa pa, kung ang pasyente mo ay tawag dito, ay bedridden na, lumpo paralitiko, no? At nasa bingit na ng kamatayan, doon lang tayo maaaring pumunta. Pero kung hindi, masakit lang balikat, ay pumunta kayo dito. Lalo na sa akin, no? Kung malayo kayo, pwede kayong pumunta dito. Kung gusto niyo ng libre, no? Pero kung may pera kayo, mayaman-yaman kayo, papupuntahin ko kayo sa Taguig dahil mas malapit. Hindi pa rin ako pupunta sa bahay ninyo. Hindi po, no? Dahil kasi lahat ng gamutan natin ay nasa bahay or nandito sa ating sa ating templo or sa bahay sa Atala, no? Ito yung panguli. And finally, as manghihilot, we do not discriminate an individual. We do not look at them of their nationality, their political and religious affiliation, sexual orientation, gender identity and expression, social classification, whether they are rich or poor. We do not look at their color, whether they are white, black, or brown.
we do not see them if they are young or old, but rather we see them as soul that is within their body that needs healing from us. So bilang isang manghihilot, hindi natin tatanungin ang ating pasyente na, may pera ka ba na pambayad sa akin? Hindi. Ang usually, ang unang tinatanong, anong nangyari sa'yo? Anong problema? Di ba? So, doon, nakikita natin pagmamalasakit natin. Ito ay pakikipagkapwa. Pakinggan natin kung ano yung problema nila. Either problema nila sa pera, problema nila sa ano. Siyempre, hindi ako namimigay ng pera, no? Pero tutulungan natin sila makahanap ng paraan para magkaroon sila ng hanap buhay. Dahil kasi gamot din yun, no? So, in PITA competency standard for Hilot, it adheres to integrate our work into the Philippine healthcare delivery system. Diba? Parang sinabi doon na we need to adhere or to integrate our work to the Philippine healthcare delivery system. So the question now is how? So nagtanong tayo sa artificial AI, no, intelligence. Ito ang sabi niya. Ang suggestion niya is through policy and legislation, strengthening existing laws by enhancing the implementation of rules and regulations of Republic Act number 8423 to further promote and integrate Hilot into the national healthcare system. So ito na yung ginagawa din ng PITAC, no? Naglalabi tayo sa Kongreso, sa Senado, para magkaroon ng revision or amendments para dito sa PITAC law. Dahil kasi talagang napakahina at walang kapangyarihan ang PITAC, no? Dahil kasi ngayon, sa totoo lang, ang PITAC, lahat, kung gusto mong ma-certified ng PITAC bilang certified manghilot, pupunta ka sa Quezon City dahil nandun lang. Wala silang regional office. Meron silang regional office, pero ang regional office nila is plantation ng mga halamang gamot. Pero tulad sa atin, mga manghilot, no, at sinusulong nila na magkaroon dapat ng national certification, hindi siya katulad ng TESDA na per province. Sana mangyari din yan. At dito, develop new policies, formulate additional policies that support the integration of Hilot, ensuring that it is recognized as legitimate and complementary healthcare practice. So dito, kung i-revisahin yung Hilot, is yung batas ng Republic Act 8423, no, sa totoo lang, naiisip ko na magkaroon ng National Hilot Council, no? Dahil kasi hindi po napapatupad or hindi po napapansin or hindi napapahalagahan yung pagsulong ng hilot. Ang sumusulong lang sa kanila is mga ay yung acupuncture, naturopathy at iba pang mga isinusulong nila. Pero tayo mga manghilot, hindi, wala. Parang talaga napapabayaan. So dito, PITAC guidelines on IRR of Republic Act 8423 on the national certification of Hilot practitioners and accreditation of Hilot training centers of Hilot training centers. So dito yung sinasabi ko, nakikita ko na dapat nilang magkaroon ng reconciliation kung ano ba talaga ang definition ng Hilot. Kasi sila mismo, no, ay hindi eksakto or hindi walang tamang or magkasalungat. So bakit? Merong IRR noong 1998 at dinefine nila ang hilot as a traditional healer that practices bone setting and massage similar to acupressure and reflexology. These healers are also capable of directing body temperature through the use of massage. I think andito si Kuya Jay na isang bone setter, no? So dito, yung bone set practice of bone setting 1998, sakop siya ng hilot. Pero pagdating ngayon, nakausap ko si Sir Gary, ang sinasabi sa kanila, hindi na siya sakop ng hilot. Ibang modality na yung bone setting. Pero walang definition ang bone setting. But sa ibang bansa, meron, no? Pero yun. So dapat talaga is kalakip ang bone setting sa hilot. Pero noong 2016, nagbigay sila ng bagong definition ng hilot, no? So hilot is the science and art of Filipino healing tradition grounded on the principles of balance of the physical elements together with the mental, emotional, and spiritual aspect of the person with the use of manipulations for the prevention of disease and for the restoration and maintenance of health and well-being. It also includes the use of plants and medicinal plants and bulong and orasyon. Dito, sa bagong definition ng hilot, no, is meron tayong
something comment na kung ito ay standard of curriculum at sasabihin mong kasama sa standard curriculum ay ang bulong at orasyon, I think hindi dapat ma-standardize ang bulong at orasyon. Kasi ito ay spiritual aspect or isang bahagi ito ng relihiyon. No? At ayon sa batas, sa Constitution, ay walang batas na dapat magbawal or mag-standardize ng religious practices. So, unconstitutional to. At naganap to, nangyari yung pagkakataon na to na minsan kinausap ko yung International Hilot Society during the Hilot Congress. Sabi niya na ay dapat i-standardize na yan. Bawal na ang bulong-bulong na Latin-Latin. Ano yan? Demonyo yan. Dapat Christian prayer. At sabi ko naman, ay hindi po pwede. Lalabag po kayo sa batas, sa saligang batas, kasi hindi mo pwedeng i-standardize ang religion. Kasi hindi naman lahat ng Pilipino ay Katoliko, hindi naman lahat ng Pilipino ay Iglesia ni Cristo o kung ano man ang religion. Kinikilala natin ang bawat religion o bawat probinsya o region na meron kanya-kanyang religious practices. At yun din, mga cultural aspect na sinusunod at na hindi maaring ipagbawal at iniingatan din to ng ating batas. So, tuloy lang po tayo. Sa Hilot Academy, we define Hilot as the general practice of holistic healthcare in the Philippines that been passed down to us by our ancestors throughout that generation past in diagnostic and treatment of physical, mental, emotional, social, and spiritual illnesses, employing the use of herbs, heat, light, and other forces of nature in maintaining and preservation of life force within so as in prevention of illness and promotion of optimum health and well-being and to the rehabilitation and restoration of balance and harmony among individuals. So, another suggestion for revision is yung sa scope of practice. Kasi unlike sa massage, no, meron po talagang scope of practice yung massage. Pero sa guidelines ng Hilot is hindi masyadong na-define, no? Hindi na masyadong na-define kung ano-ano ba ang mga practices. Kaya kadalasan, ang Hilot Wellness Massage, no, is na-limit sa pagmamasahe. Although itinuro din, I know kasi itinuturo ko din, meron tayong dagdagay sa Tesla, meron tayong bentusa, meron din pagsasala. Kaya nga lang, pag ikay pumunta sa spa, wala na ang mga yon, no? So, dapat magkaroon ng pagsasala, especially yung banana leaf. Yun kasi ang turo namin sa Tesla eh. Parang naging distinction ng massage therapy sa Hilot. Ang Hilot ay gumagamit ng banana leaf at saka pagdagdagay, automatic. Pero ibang spa is separate services yun, no? At isa pa, no, meron lang delineation o delamination na ginawa ang PTAC, no? At dito ay sinabi niya na bawal nga ang traditional birth attendant o hilot paanak. Ito ay ginawa ng DOH Administrative Circular number 29 series of 2008. No? Aside from that, bilang isang manghilot, pinawal din daw nila na magkaroon ng diagnosis na conventional medicine. Pero ang tanong dito, paano kung isang medical doctor ay naging manghilot? So bawal pa rin ba siya mag-diagnosis? So dapat magkaroon ng linaw ito. Then, aside from this, is analyzing correlating laboratory findings. Paano kung medtech naman ang isang manghilot? Bawal din ba? And prescribing biomedical drugs. So yun, bawal. Pero dapat sabihin din nila na dapat ipagkaloob sa hilot na magkaroon tayo ng authority na magkaroon ng recommendation kung anong mga herbal medicine na pwede nating ibigay para sa karamdaman ng isang tao. No? So tuloy-tuloy, ito na yung last slide natin. No? So we should recognize that each region, bawat lugar dito sa ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, ay mayroong unique method of application of hilot na hindi pwedeng i-standardize. Kasi nangyari din sa akin sa TESDA, ang dream nila, kung ano ang hilot dito sa Maynila, ay dapat ganun din ang hilot sa Ilocos Norte at ganun din, pareho din ang hilot sa Zamboanga del Sur. Parang dapat nationwide, iisa lang ang stroke. Pero tinutulan po natin total kasi bawat region, bawat provinces ay may kanya-kanyang pamamaraan kung paano nila i-apply ang hilot. No, hindi laging hagod, pisil, pindot, piga, haplos. No, hindi laging ganon. Minsan,
panay pindot lang sila. Ako, nung lumaki ako, ang tawag sa akin, Dr. P. Bakit Dr. P? Dr. Pindot. No? Pero, nakita ko naman, kung bibigyan natin ng pamantayan or standard, yung pagsasagawa ng hilot, ay dapat sa ganitong format. Bago ka manghilot, dapat merong diagnosis. Then, after diagnosis, dapat merong cleansing. At sa cleansing mo, after cleansing, dun ka na magsisimula mag-repair o magsaayos. So, either gumamit ka ng paghihilot masahe, paggamit ng dagdagay, paggamit ng bentusa, pagtatapal, at iba pa, no? Then next is merong strengthening program, pagpapalakas ng katawan, and then maintenance, pagpapanatili ng magandang kalusugan. So itong mga procedure na ito ay maaaring may i-adapt regionally at according sa kultura ng bawat Pilipino kung nasaan man. So, panghuli, ito yung mga katanungan no, na nasa isip natin. Sino ba ang pwedeng manghilot? Kasi sa massage therapy, no, naka-indicate sa batas na no one is allowed to practice massage without a certificate of recognition obtaining from the Department of Health. Walang nasabi sa IRR, sa guidelines ng PITAC tungkol sa practice ng hilot. Then, aside from that, meron ba tayong meron ba tayong structural requirement? Kasi sa massage, meron po. Kaya nga lang, nakikita natin sa spa, very violated, no? Meron ng structural requirement na binigay ang batas at pina-implement ito bawat ng local government sa bawat munisipyo at city hall. Kaya nga lang, yung mga spa, okay, nag-apply ng business permit, pero yung mga sanitation officer, ay hindi naman sila talaga nag-i-inspect. And then aside from that, nag-aalaw sila ng home service. So paano mo madadala yung standard kung ikaw ay nag-home service, di ba? Then pangatlo, sino ang pwede magturo ng hilot? Ano ang requirements? Kasi during the time na meeting with Dr. Mina Gabor, Dr. Fabiana, Dr. Isidro Sia, Dr. even si dating DSWD Director or Chief, no? Is parang tinanong, parang nagkaroon ng pagtatalo-talo, sino nga ba? Parang hinahanapan lang college degree dapat or kailangan doctorate degree din or whatever. So ako, hindi naman ako doon. Sa labas ako. So curriculum developer lang talaga ako. No? Kumbaga naging resource person lang nila ako para magawa yung Then, aside from that, kung sino ang tagapagturo, ano ang qualification para maging hilot assessor? Dapat merong qualification din. And then, paano isinasagawa ang hilot assessment? Kasi sa TESDA, malinaw na harapan at merong assessor, ipapakita mo kung paano ka i-assess. Pero dito yata sa PITAC, no, mag-apply ka lang, tapos magpasa ka ng portfolio mo, kailangan meron kang testimony from your barangay captain or organization nyo, and then mag-send ka ng video. Parang ganun lang. Then at the end, ang pinakahuli is ano ba ang mga job opportunities ng mga hilot practitioners? I think ito lamang po. At ito yung sisikapin natin na magkaroon ng solusyon by next year. Sana sa taong ito is by 2025 is maisagawa natin na magkaroon ng katugunan ang mga tanong na ito at maisulong natin ang hilot sa ating bansa.